Kadtong mga grupo adto sa may area ng Barangay Sabang. So actually may mga tropa na naka-standby doon mao nag-monitor sa ila just in case magbuhat sila ng mga dili mao na binuhatan. Wala gayta na mapugos gaytaan na magdakop tanan sa ila. Todo bantay ang PNP sa pugad ni Dato Adlaw habang hinihintay ang paglabas sa warrant of arrest laban sa kanila. Kinikilala naman yung leadership ni Colonel Attorney Mariano Lucban sa Sangguniang Panlalawigan. Resolution number 085, Series of 2025, Resolution commending Police Lieutenant Colonel Mariano C. Lucban, Surigao City Chief of Police for his sterling leadership, sharp discernment, and sound tactical skill in attending and handling the crisis instigated by the members of the Federal Tribal Group of the Philippines. Author, Board Member Victor F. Bernal. Whereas the maintenance of peace and order is a paramount duty of law enforcement agencies such as the Philippine National Police in ensuring the safety and security of the public. Whereas in the early hours of 24 January 2025, members of the Federal Tribal Group of the Philippines were armed with ball knives, illegally padlocked several establishments in Surigao City and installed checkpoints in Barangay Sabang, Surigao City. Whereas Police Lieutenant Colonel Mariano C. Lucban hinihintay na lang daw ng mga otoridad para tuluyan ng maibigay ang warrant of arrest kina Dato Adlaw. Dinipreya namin ng maraming police personnel doon sa area para makontin, ma-isolate saka hindi siya makapanakit ng ibang tao. Yung nandun pa sa loob ng compound, karamihan doon, nasama na doon sa complaint. So basically, paglabas na ng warrant of arrest, wala tayong magagawa kundi search. Yon ang update ngayon mga kapatid, no, sa pagtutok natin kaugnay sa kulto nitong si Dato Adlaw, no? May videong inilabas naman si Bae Lourdes. Antinay sa chief din sa Caraga Regional 13 sa ancestral lang po. Ayan po, Ferdinand Marcos Jr. President, ayan. To inform po sa inyo po dahil kayo po ang may responsibility nito dahil ang lapsis ni Kapitan, lapsis niyo po. Na wala ngang development sa ancestralan, ano pre-prior informed consent sa rightful owner, under tayo sa management sa federal po. Buong daigdig po, na ayan, may inilapsis sa government po, resident down to local po, pagdating po sa karapatan po namin tribo po sa ancestralan po. Ayan po, dahil ang lahat nga ng batas na inconsistent na nga po pagdating sa Ipralo. Dato Araw, no? Dato Adlaw, kaugnay sa live na binigyan niyang 72 hours lang pati si Pangulong Bongbong Marcos. Dili away ang atong katuyan para si Musa. Para malaman mo. Post namin yung COP dito na confiscate yan pero kayo pwede yung lumabas. Opo. Pero ang mayat is i-surrender Ay, nyo. pwede. O, ayaw nyo, Hindi pwede. namin kayo. Sino kayo maghuli? Hindi yan pwede din sila po. Ano yung meron ko na? Tayo ng plastic na mo ba? Bitaw! Tayo ng plastic! Dalawa ang nilagay mo. Tatry mo din eh. Ilaming gisirtuluan dire ang mga pulis nga wala sila rights. Wala na kami makalihok dire tungod kay ilang ibantayan ang among mga kauban dire nga mga diplomat. Kaya sana po na makarating ko ito sa mahal na nating presidente. No, na kailangan in 72 hours si Dato Adlaw nag-order po na makalabas ang kasama namin na hinuli po nito. Kadtong mga grupo adto sa may area ng Barangay Sabang. So sinigurado talaga at binantayan ang naturang area para mahigit na pa din ang signal umano. Okay, sige lang. Subukan nating magpatuloy ngayon. Ako ang inatasan ngayon sa punto por punto. Subukan kong makapasok doon. At dito itatalakayin natin ang mga aklat na ginamit ng INC laban sa Simbahang Katoliko. Ito po, no? Mga aklat na ito, pinag-chop-chop ng mga ministro ni Felix Manalo at yun ang dahilan kung
bakit marami ding mga Katolikong nadala at napaniwala sa grupo ni Felix Manalo. At sa pagkakataong ito, subukan muna natin na makapasok sa punto por punto mga kapatid. Dahil sige. Dati, nung nandun ako sa programa ni SL, dati, nung nandun ako sa programa ni SLTV, sabi niya, naglabas si SL ng ng talata sa screen. Nagsalita ang walang simbahan. Oo. Ito, ganito, Jumfrey, kung mabasa ko ba na ang Catholic Church sa Sulpot? Basahin mo, sige, basahin mo. Sige, bro, maganda yan. Sige, basahin mo, bro, sa Biblia, bro, na ang Catholic Church sa Sulpot. Sige, basahin mo sa Biblia. Kasi, sige, basahin mo na. Basahin mo, bro, ilalabas kong talata. Babasahin ko. Sige, kapatid na JB, nandiyan ka ba? Sige, bro, saan talata, bro? Lalabas ko. Kapatid na JB, nandiyan ka ba? Dito ako, bro, lalabas kong talata. Nga yung kasama ko, yung tagabasa. Hindi, sabihin mo ang talata, ilalabas ko. Aba, may sinabi ba akong babasahin ko sa talata? Babasahin. Kapatid na JB, basahin natin sa world history. World history. Biblia, sabi mo Biblia. Ikaw, hindi ka nga naniniwala sa Bible eh. Sinabi ko lang, kung mabasa ko. Sige. Saan sa world history, bro? Saan sa world history? Basahin natin sa 7th edition na isinulat ni Gregorio F. Zaide. Zaide pa yun. Sonia Sige. M. Zaide. Nakalagay Wait lang muna, bro. Kukuha ako libro, ha? Kukuha ako libro. Is the oldest branch of Christianity. Older than the Roman Catholic Church. Ibig sabihin, may nauna pa pala sa inyo. Wait lang muna. Wait lang. Wait lang, Barjando. Tanungin ko muna sa Barjando, wait lang. Tanungin ko muna sa sabi nasa niya. Almasura. Tanong ko muna si Almasura. Almasura, binasa mo English. Ano ang English sa sulpot? Ibig sabihin ng sulpot, mga lumitaw na lang. Ano ang English sa sulpot? Hindi ko tanong kung anong ibig sabihin. Ano ang English? Kung tanungin sa definition yan, tanungin mo ko. Ang English ang tinanong ko sa iyo. Ano ang dun sa binasa ko? Altura, ano ang English ng sulpot? Alam mo, Junrin, hindi ka naman riot, pero takbo ka ng takbo. Ano ang English ng sulpot? English yung binasa mo, wala kaming narinig na sulpot, kaya English yung sulpot. Sige, ang itanong mo sa akin, wait lang. Binasa ko, hindi yung nasa kukote mo, Junrin. Alam yung sulpot. Brother Junrin. Wala siyang nabasa na sulpot kasi English yun. Ang Tagalog ng, ang sinabi niya, babasahin niya ang Katoliko sulpot. Ang binasa niya English. Hindi alam anong English sa sulpot. Sige. Meron ako dito meron ako ihahanda dito na reference para iharap ko kay kay Almasora ito sa ngayong gabi. Butata agad. Nabutata agad ba ni Jando? Nabutata agad sa ginamit ng reference. Hindi pa na alam anong English ang sulpot tapos mababasa ng English. Sige, ate ilalabas dito. Ay, ilalabas ko rito yung isa reference. Pero saang pahina ng Almasora ng world history, pakisabi nga. Kaysa hindi daw yung Barjando na yung world history eh. Huwag niyo ko i-mute. Dahil maayos naman ang usapan natin eh. Junrin, tanungin mo ko dun sa binasa ko, hindi sa kukote mo. Kaya nga, ang binasag mo nga ang sinagot. Ang tinanong ko sa iyo yung binasa mo. Almasura. Kamangmangan kasalanan. At isa na Almasura. Junrin. Mangmang ka talaga, Junrin. Almasura. Ang tanong ko sa iyo yung binasa mo kasi ang pinagmayabang mo, basahin mo sa isang makinig ka muna. Makinig ka muna, ang sinabi mo. Hoy, makinig ka muna, Almasura. Para kang rapper, ang bilis mo. Meron o wala? Sumagot ka, meron o wala? Makinig ka muna kasi ang sabi mo, tanungin kita, sabi sa binabasa mo. Hindi ka nagpapatanong kasi alam mo na hindi mo kaya. Oh yes, Padre Wendell. Huwag niyo nang putulan yan. Nakita niyo naman na ang kaniyang ugali. Huwag niyo patulan. I-out niyo yan. Dahil sipain na yan, Padre Jando. Sipain na. Walang miyembro yan. Wala nga. Professional tayo dito. Tingnan nyo, parang mahalo na tayo sa ugaling ipinakita niya. So, i-out mo yan, Bro Jando. Oh, much better. Wala kang mic, bro. I-out ko na siya kasi kanina ko sinasabi sa kanya saan sa world history, hawak ko.
Ngayon, dahil pinakita niya kanyang pagkawalang modo, kaya i-kick out na kita. Pasensya ka na, Almasora ha, sinasadya mo kasi. Bye-bye. Ayaw, yan. dinanong ko lang siya kasi ang sabi niya kasi, ang sabi pa kanya Bible, babasahin daw niya sa Bible, pero word is pala. Actually, wala sa, Brother John Ray. Actually, wala sa world history na ang Katoliko ay sulpot. Yan nga. Kaya nga ba dyan, ang sagot ko, ang tanong ko sa kanya, kasi ang tinagalog niya, babasahin daw niya na ang Katoliko ay sulpot. Ang Katoliko daw ay sulpot. Nagbasa siya English. Kaya sabi ko, ano ang English ng sulpot? Kasi wala kaming narinig na sulpot dun sa binasa mo. Hindi rin niya pala alam ang English ng sulpot. Pero, sabi niya, Gregorio Zaide. Kukuha muna ako ng Gregorio Zaide kasi yung kasama niya nandyan, nakikinig, nanonood yung kasama niya eh. Ating ilabas na sinabi ni Gregorio Zaide. Eto, wait lang ha. Hindi ko siya na wait lang. Ilabas ko muna. Eto. Ano sinabi ni Gregorio Zaide? Ayan ito ay Philippine history ha, ni Gregorio Zaide. Sabi, nanonood yung kasama ni Almasora ngayon eh. Sabi niya, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, most specifically the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Sabi niya, sulpot. Actually, Brother John Ray, itong gagamitin nila sa ni Almasora, ni Gregorio Zaide na world history. Ito may kopya ako. Tinatanong ko siya kanina, saang pahina? Hindi na siya magsalita. Ikaw na kinakausap niya, hindi na niya ako pinapansin. Kasi hawak ko ang libro mismo. Ang siguro, duda ko babasahin niya ito. Itong nasa page 114. Byzantine Contributions to Civilization. The Byzantine Empire contributions to civilization were as follows. The Eastern Orthodox Church, the second largest branch of Christianity, survived. The Orthodox Church is the oldest branch of Christianity, older than the Roman Catholic Church. The Orthodox Church brought Christianity to Russia, Greece, Eastern Europe, the Balkans, North Africa, Asia Minor, and other countries. Ito ay ginagamit din ng mga SDA itong libro na ito. Ngayon, itong sa older than the Roman Catholic Church, tinanong ko si Alpi Haba, saang member si Pope Damaso? Kasi nauna pa ang sa kanya sabi daw dito, nauna daw siya ang Greek Orthodox, no? Tanong ko, saan member si Pope Damaso na siyang nag-utos kay Saint Jerome na i-translate ang Bible into Latin? Sabi ni Alpi Haba, sa inyo yan. Saan? Ano sa amin? Saan sa amin? Sa inyo yan, sa Romano Katoliko. Meron ako record ang Greek Orthodox nagsimula sa 1054. How come na mas older ang Greek Orthodox sa Roman Catholic, wala pang Greek Orthodox, may Catholic Church na. Yun. Kaya nga, okay na Brother John, bigyan natin kay Bro Wendell, Brother John. Kaya nga, ibibigay ko kay Brother Wendell na para sa kanyang tema, at least, sa gabing ito, pinakick out siya ni Brother Wendell kasi wala ngang modo. Siya yung makakaharap ko, tandaan ninyo ngayong February 24 sa Tagbilaran. Si Almasora. Pinili ko na harapan ng debate para kung sakali na mambasto siya, pwede siyang babatukan. Ilan niya? Mukhang wala siyang Brother Wendell, actually nakinig ako sa debate nila ni Dinmar Santiago kasi dati siya membro ni Eli Soriano. Ngayon umalis siya doon, wala na siya ngayong pero dala pa rin niya yung idea na nakianib sa iglesia ng Diyos. Pero hindi na siya membro ni Soriano. Hindi na siya membro kasi si Daniel Rason tinitira rin niya sa kanyang mga program. Kaya eto, kasi napansin ko, Brother John Ray, sa debate ng dalawa ni Rashid Indasan, ang bait niya. Hindi siya makapagmura noon kasi sabi ni Rashid Indasan. Muslim karab na nun Muslim karab niya Sabi na si Indasan, respeto naman. Tingnan mo mga kaharap mo, mga professional yan, no? Sige. Kaya gusto ko harapan kami dalawa. Pero kung sakali na talaga hindi siya mapigilan, wala mong babatong sa kanya doon. Maggunos dili siya.
Gusto niya sa online, ilipat sa SLTV, di ako pumayag kasi yung ugali niya ganun sa online. Ganun siya. Sa harapan mabait si Rashid, si Almasora. Kaya harapan kami sa February 24 yan. Kanipis pa naman. Abangan ninyo. Kanipis pa naman ng katawan. So, Bro Jando, dapat hindi yan patulan siya sa online. Okay lang o harapan. No? Pero sa harapan ko siya papatulan. Online, wala tayong makuha talaga sa pinakita niyang ugali. Ano siya? Puro siya. Inano ko siya, Bro Wendell, kasi nung nabastusan talaga ako sa kanila nung nag-debate sila ni Dinmar Santiago. Kasi si Dinmar Santiago, yung... Formal yun. Formal ba gano'n? Tapos kakantahan niya, nagkakantahan. Doon ako, kahit ako naiinis ba, ano naman tao to? Gusto niya to sumali sa awit ng tanghalan. Buti pumasok siya ngayon dito, dinasabihan ko. Huwag kang kumanta kasi nasa debate ka. Hindi ka naman, wala ka naman sa awit ng tanghalan. Sabi ko sa kanya ganyan. Kasi kita ko nung nakinig ako sa debate nila, sobrang hangin talaga, grabing bata rin, sobrang sa hangin. Mas mahangin pa kay Eli Soriano eh. Ano nyo, basta ano siya ngayon sa 24, may dadampi sa kanya. Wag naman. Okay, atin na ibigay kay Brother Wendell para sa kanyang topic. Brother Wendell, go ahead. Okay, humina ang signal ko ngayon. Humina ang signal ko. Sandali. Talagang humina talaga. Patuloy lang kayo dyan, no? Dahil wala-wala yung signal ko dito. Malinaw yung dating mo dito, Brother Wendell. Go ahead lang. Sandali. Kailangan sigurong i-off ko muna ito. Bakit ganon? Excellent connection pero galuding. Bakit ba nga ron? Okay. So, loading ata. I-off siguro na lang itong sa... So, kumusta? Sandali comment, kumusta signal ko sa YouTube, mga kapatid? Dahil kung ito maglo-loading, i-off ko na lang siguro ito. Sayang naman. Okay. So, bakit ganon, Bro Jando? Excellent connection pero naglo-loading. Baka sa ano yan, Brother Wendell, sa computer mo yan. Okay. Good namang signal umano. Good daw ang signal. Okay ra bro. Sa YouTube. Sige. Naglo-loading sa akin dito. Sige. So, tuloy na lang tayo. So, paki-comment kung kumusta ang signal. Okay, sige. Nakinig ako kanina at lalo na wala siyang sikta yung pumasok dito at nagpakita pa ng iba talaga, no? Parang air supply. Membro ng air supply. Napakahangin. So, mas mabuti na kung harap siya sa debate, yung harapan talaga. Okay. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, ating tatalakayin, dapat ang mga CFD alam nila ito dahil ito ang mga aklat na gagamitin ng mga ministro ni Felix Manalo sa debate. No, di ko na lang kinuha yung audio nila. Ito lang, i-present lang muna natin yung mga aklat na gagamitin nila para at least aware kayo, no? Dahil sa pagpatunay natin sa Iglesia Katolika na siyang iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo, isa sa mga palatandaan ay one and then Holy Catholic Apostolic Roman Church. So, kaya nga ang National Office, meron tayong National Library at inaanyayahan bawat chapter na meron talaga nito mga aklat na ito dahil itong aklat na ito, bawat ministro o manggagawa, yung mga nag-aaral sa pagkaministro, no?
meron talaga silang mga kopya nito. Di nyo naman makita ito sa iba't ibang library sa Katoliko. No? Pero ito, bagong-bago, no? Makita ninyo ang pananampalataya at mga ninuno at iba pa mga aklat dahil may nag-reproduce kasi. Pero wala na ito sa simbahang sa mga aklat Katoliko sa library. Isa sa mga ginagamit nila para pasinungalingan nila ang isa sa mga tanda ng tunay na iglesia, yung one. Hindi daw nagkakaisa. Bakit? Dahil patunayan nila sa pamamagitan na hindi nagkakaisa sa aklat na ito na ang pamagat ay The Spirit of Catholicism by Carl Adam sa pahina 2. Ito kasi ang tandaan niyo mga CFD ito ang gagamitin ng mga ministro. It is quite true, Catholicism is a union of contraries. Then, ang tanong ng mga ministro dito sa debate, kung debate, sabi mo na ang simbahang Katoliko ay nagkakaisa, one. Kung mabasa ko sa aklat na ang may akda ay paring Katoliko, na ang sabi sa aklat na ito, The Spirit of Catholicism, it is quite true. Catholicism is a union of contrary. Sabi mo na ang Katoliko ay nagkakaisa. Tanong, ito bang nakasulat sa aklat Katoliko na The Spirit of Catholicism na ang sabi, it is quite true that Catholicism is a union of contraries. Totoo ba ito o hindi? So, kadalasan, ito'y ginagamit nila ni Rizalito Ocampo noon at ang mga CFD naman ay walang kopya noon na aklat kaya inanap talaga natin bawat aklat na ginagamit nila. So, totoo naman na nakasulat yan, pero out of context sila. Bakit? Dahil kung tingnan natin ang nakasulat kasi, ito, may iniwasan sila. It is quite true, Catholicism is a union of contraries, but contraries are not contradictories. Whenever there is life, there you must have conflict and contrary, even in purely biblical Christianity, and especially in Old Testament religion. These conflicts and contraries may be observed for only so as there is growth and the continual emergence of new forms. So, yon ang bahagi na iniwasan ng mga ministro ni Manalo. Pero, kaya, mga kapatid nating CFD sa bawat chapter, so, dapat meron talaga kayo na mga aklat na ito dahil ito'y ginagamit lalo na sa public debate sa Iglesia ni Cristo kay Manalo. At sa pagtutol din nila sa tanda na huli, ang pagkabanal, gagamitin nila ang aklat na ito, ang pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gibbons sa pahina 30. At ito ang kadalasang tanong. Ito ang tanong ni Rizalito, Ministro Rizalito Ocampo sa akin noong nagkaharapan kami sa public debate. Sabi mo, Mr. Talibong, na ang Katoliko ay santa. Kung mabasa ko sa aklat Katoliko ng maikda ay ang Cardinal Katoliko, na bulok na ang moralidad ng mga Katoliko. Ang Katoliko ba'y santa o impakta? Yon. Mag-ingat sa ganyang mga taktika ng mga ministro. Dahil meron silang researchers, paano nila pinagputol-putol, pinagchap-chap ang mga aklat Katoliko. Ito ang ginagamit nila mga kapatid na dapat aware kayo dahil dami ng mga natangay diyan. Nalulungkot kaming ipagtapat na ang kabulukan sa moral ay malimit na nasusumpungan sa sinapupunan ng nagsasabing sila'y Katoliko. Di natin maipipikit ang ating mga mata sa harap ng katotohanan ng marami sa kanila ang di nabubuhay ayon sa ipinag-utos ng kanilang iglesia, kundi bagkos nagiging sanhi pa ng kalungkot-lungkot na iskandalo. Ngunit sa aba niya ay nagiging daan ng mga ito.
tinatanggap ko rin na mga kasalanan ng mga Katoliko'y lalong karimarimarim sa mata ng Diyos kaysa mga kasalanan ng mga nahiwalay nila mga kapatid, sapagkat maraming grasya ang sinasayang nila. So, napakalinaw daw umano sa Aklat Katoliko na bulok na ang moralidad. Magaling sila mag-research, di lang magaling umintindi. Dahil ang nakasulat kasi dyan, malinaw naman ang sinasabi dyan. Di ba? Ang sabi diyan, di natin maipipikit ang ating mga mata sa harap ng katotohanan. Marami sa kanila ang di nabubuhay ayon sa ipinag-uutos ng kanilang iglesia, kundi bagkus nagiging sanhi pa ng kalungkot-lungkot na iskandalo. Ngunit sa aba niya nagiging daan ng mga ito. So, dito malinaw mga kapatid sa ginamit nilang aklat na Katoliko na nagiging bulok ang moralidad, hindi dahil sila'y Katoliko o tayo'y Katoliko, dahil marami sa kanila ang di nabubuhay ayon sa ipinag-uutos ng kanilang iglesia. Pero sa aklat bang ito na ginagamit nila ang simbahang Katoliko ba kahit sinabing may maraming namumuhay na hindi ayon sa aral ng simbahang Katoliko, nawala na ba ang kaniyang pagkabanal? Ito ang nakasulat. Mahina 23, ang pagkabanal ay isa ring tanda ng tunay na iglesia sapagkat sa dasal na sumasampalataya ay sinasabi ang ganito, sumasampalataya ako sa Santa Iglesia Katolika. So, kaya mag-ingat talaga sa mga aklat Katoliko na ginagamit nila mga kapatid. Dahil ginagamit nila na ito para pagtsap-tsapin. At ito pa, ang lumang aklat na ang may akda ay si Attorney Teofilo Tumulak, may imprimatur ni Cardinal Ricardo Vidal. Cebuano ito, pero ginagamit din nila ito sa debate. No? Ang pamagat ay dili ang tanan, hindi lahat. No? Ito kasi ang nakasulat sa pahina 131. Munawaan sa mga Cebuano ito, ang kunon ko nga ang mga yawa anaa sa simbahang Katoliko ug malagmit ang gidaganon ni ining mga yawa musibo sa gidaganon sa mga Dios non nga mosimba aron pag-ampo. Yon ang babasahin nila. Aaminin ko na ang mga demonyo ay nasa loob ng simbahang Katoliko at siguro ang dami ng mga demonyong ito ay katulad din sa dami ng mga relihiyoso na nagsimba para sa pagdasal. At ito'y binabasa nila. So, tutulan nyo ba ang sinabi ng aklat na may imprimatur ni Cardinal Vidal na ang mga demonyo ay nasa loob ng simbahang Katoliko? Dapat meron din kayo. Bakit? Naka-uniform na yung mga aklat na ginagamit nila lalo na sa debate. At sa debate ni Father Darwin, nakita ko yung assistant ni Ramel Parba ay iniabot na niya itong aklat na ito kay Parba. Kaya nang iniabot niya, ipinakita ko po sa kanya. Meron din kami. Sige, basahin ninyo. No? So, di nabasa. Di na nabasa ni Parba yon. So, kung tingnan natin mga kapatid, ang nakasulat kasi sa naturang aklat, dili ang tanan, may pinutol sila. Ito talaga ang nakasulat. Cebuano, pinagchap-chap nila yan. Ang kunon ko, aaminin ko na mga demonyo ay nasa simbahang Katoliko. At marahil na ang dami nila ay katulad sa dami ng mga relihiyosong nagsimba para magdasal. Ang demonyo, dahil ang demonyo ay palaging sumusunod sa mga taong relihiyoso. Hindi ito pupunta sa kanilang simbahan. So ayan po mga peers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, just like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng
tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Rodillo et Iglesia.